Good day everyone. So, my name is Jan Clifford Albeco. So, natin problem karon nga atong isolve using for loops. So, ang problem na kay calculate total weekly payroll. So, in description kay a company pays its employees on a weekly basis. The employees are paid an hourly wage for the first 40 hours. And for any hours over 40, they are paid 1.5 times the hourly wages. So, ato na siya i-keep note nga kung malapas gani og ang hourly wage ani sa atong employee kay ang yang mapaid na siya og 1.5 times 1.5 times the hourly wage. So, una kay mag-create og project. Atong gamit na language kay Visual Basic. Payroll. So, write a VB.NET program that calculates the total payroll for the company. So, the program should first ask for the number of employees. Then, for each employee, it should ask for the hourly wage and the number of hours worked in the week. So, morning problem, the program should use a loop to calculate the total pay for each employee and it sums this to get the payroll. Then, morning atong sample output or computation, gross salary, then atong expected output na may tabo. So, ano na yung format? So, ito buhatan. Una kay magbuhat ta og mangutan na si user. Magprompt si user kung pila ka buok employees sa ilang company. So, enter number of employees in your company. Sunod kanina itong ipa-prompt kaya ito ng store. So, kailangan ng user kung input na siya value. Dayon, number as double. Gamitan na ito double kay para mas dako yung range wide. So, equals convert to double. Yan ito i-read line. Nandara. Nya, gingon diri na magamit tag loop to calculate the total pay for each employee. So, ato ning magamit tag for loop or mga ini loop nga pili magamit ani na program. So, in this case, akong gamit kay for loop. Nya, atong gi-condition 1, 2, number. Atong ibutang nga number diri. Ato siyang gi-conditionan nga kung pila gani ang number sa employee, sugod to 1, yeah, for example, 2 ang number, 1 to 2 ra siya mo loop. So, duha ra kabuk yung iteration. Dayon, the program should first ask for the number of employees, then for each employee, it should ask the hourly wage and the number of hours. Ato sa tanon, ang sample output. So, nag-una, nang-uta na siya sa pangan. So, ito na kopihon. Enter name for employee 1. Miyasa ni ang atuang ng hourly wage. So, sa atuang for loop, ngayon tagpangan sa atong user, silang employee. Enter name of the employee. Na ito, mag-declare na sa ta, then name is equals to as string console.read line kaya para ma-store ang value na dira sa atong name sa employee. So, rin nagipangayo kay hourly wage. Dari kay ang butan rin gross salary pero atong buhaton kay ang gingon diri sa atong giprompt kay muas man daw sa hourly wage and the number of hours. Then atong buhaton ani kay ang hourly wage of number of hours kay atong i-multiply kay para makuha ang atong gross salary. So usahon na nato sila. Enter the
hourly wage. Hourly wage is equals as double, convert to double. Pwede ta magamit atong double dot parse. Pero atong gamiton lang kay convert to double. Next kay atong input kay number of hours work na week. Console dot write line number of hours work in the week. Ito sa ni siyang i-store week hours na variable as double is equals to convert to double console dot read line. The program should use base na ta sa tuang computation. Umana ni tanaw na to ikaw man na to input sa gross salary just kanin duha ato lang ni siyang gibuwag kay para mas tinaw-tanawon niya muna magawas employee. So una kay magbuhat sa gross salary ato sa i-calculate. So dim gross pay is equals to hourly wage times peak hour. Pero naman tayo nang duman nga ang kanidi ay kay na-date ni condition dari the employees are paid an hourly wage for the first 40 hours in a week. So kung nara sa below 40 or 40 itself ang yang hourly wage kay usar jud na. Yan, for any hours over 50 they are paid 1.5 times. So before data mag-calculate sa tong hourly wage ato sa dining mag-condition sa tadaan. So if pilay gibutang week hour is greater than or equal is less than or equal to 40, then magbuhimo tag variable sa dalain nato i-declare diri pa. Then total final wage as double nato i-declare 0 kay wala man siya sa sud nato i-declare sa for loop. Then ato ibutan diri final wage is equals to hourly wage kay nara man siya sa below ra man siya sa 40 so ato ra siya gi-equal. Pero what if kung kuan siya nang over na siya sa 40 so atong butang condition na else if week hour kay greater than sa 40 then diha na nato ibutang ang final wage is equals to hourly wage times 1.5. So mo na siya nya ato ni lista ng gross pay sa atong final wage. So before sa DNA kay nasa dito tax sa to tara tax ato sa determine ang tax mga ta sa user kung pila ang tax sa ng employee nila. So console dot write line enter tax yan naka percentage rate nya dim tax as double is equal to convert to double so that red line nya ang tax kay atupom na before nato siya magamit sa calculation kay atupom na siyang i-convert so to decimal kay percentage man ta nakabase. So tax is equals to tax divide 100 pero pas nindot magbuhat og lain ng variable lang decimal nga tax decimal tax
as double is equals to 0. Decimal tax divide 100. So kani kay na-convert na siya into decimal. So na natin tax. Sunod, ato na siyang output. Hanap pa dito yung net salary. So para makuha ang net salary kay for ato siya ang atong i-minus ato ang gross pay niya pila yung tax. So gross pay minus sa tax niya. Ang yung tax kay 1,000 niya atong gross pay kay 5,000. So itong bata na ni kay mag-declare tag variable net salary is double. Plus dito ni as double. Dayon equals na to. Ato na siya iputang sa before sa atong after sa atong gross pay. Kaya atong gross pay man mo na atong kuan to minusan. So kailangan siya after siya mo man i-calculate sa gross pay. So gross pay minus pila to, wala pa na po atong tax. Para makuha itong tax, tax 1, buhat na sa taglayang variable, then tax 1 as double, at equal siya sa decimal, ito siya equal sa itong gross pay, gross pay, ito siya gi-multiply sa decimal na to. Tax. Kis kaniya. Nagikan dari, i-convert gikan. I-calculate daan para makuha. Ayun. Saan ipaupos kamay. Cut. Kaya natin minus sa task 1. So, muna na siya. So, nakuha na na to. So, ang kuha na to, kaya ito na lang yung output. O, atong i-total tanan sa tanang employee. Dayon. Consult at right line ta. So, ang butang dari kay employee name, tanto employee, pangan niya, atong butang format placeholder kanaa. Next kay ang iyahang gross salary niya 1, and mag-start na 0 niya itong format placeholder, kaya ito man lang siyang mag-increment siya from starting to 0. Yan, sunod kay tax. Yan, lain na sad na format placeholder. Next is net salary 3. Yan, ito ang libutang ang mga variable dapat diri. So dere, tingon na dere yung name, ibutang name, gross salary or gross pay, so muna ibutang niya. So gross pay itong ibutang dira. Sunod kay tax. So tax 1 tax 1 dayon plus kay net salary, pila net salary mana siya nya dapat ikuwang kuha na to kay total. So maghimo na sa taglayang variable, pwede rin na to i-declare dito. So then total glossary kay gross pay
total gross pay as double dayon total gross pay plus sa itong gross pay. So bali mas nindot na siya butang na lang sa gawas sa itong for loop. Yan natin ibutang kaya para mas store yun siya. Gross pay is as double zero. Yan. Total gross pay. So may tabuan ng dapita diri kay taga each na iterate niya ang yung value ni total gross pay kay ma-store or ma-save, so ma-total yun niya. Sunod kay declare sa sa net salary total net as double is equal to 0. So total net sa total net na yun ito equals to total net plus net salary. So naga po ni sila sa suot sa for loop. Okay, wala pa mata sa gawa sa next. Dayon butang nga to console.readline para or read key para ma-read ang stop ang compiler para mag-wait siya sa atong user input. Next kay butang tag space dire console.writeline total gross salary and total net salary. Dayon next kay green na sabutan na to kanin debita. So total gross salary kay format placeholder ngayon total net salary. So ito na siyang i-specify for all employees. So muna na siya. So muna na yung output. So ito i-try kung pareha pa siya. Kung di ganun siya pareha, ito lang i-debug. So pila? 2 Dayon dyan daw para makuha ang gross pay, pila gross pay niya 5,000. So for example lang 250 times 20. So 250 times 20 kay mo na 5,000. Ang tax na to kay 20%. Kaya nakabutan na 20% man. So buta na to. I check daw. So nakabutang kay 5,000 tax kay 1,000 net salary kay 4,000 nato sa output. 5,000 1,000 sa tax net salary kay 4,000 sad. So sakto yung calculation. Next kay si Jane Smith enter the hourly wage para makuha na to kaya ito i-divide 4,500 divide 20 kaya nga to ang hours work kay 20 man. Nakastay gapon siya sa wala gapon siya na 1.5 kay wala pa siya na over sa 40 hours sa week. So ito tayong butang kay 25 20 tax kay 20%. So 4,500 900 then deribikas
2,600. Nya kani siya anong na ano siya, wala siya na total, so wala na to nabutangan og variable na to. Wala na to nabutangan variable. So ito ibutang ang total gross pay, total net. Sayop siya, pero ito balikan to Gando nya 250 nya 20 nya 20%. Ka Gene Smith to 225 nya 20%. So tanan na to pareha lang result calculation. 900 tax and salary kana sira na to glass tog input kay 1 lang nya dire kay name lang butang na dira nya butang na to 1 nya number of hours work kay 40 enter tax 200%. So manikative ba nga to ang result ani sa atong net salary kanina negative kay 200% pang tax nya atong gross salary kay man 40 1 times 40 yung tax kay 80, so minus na siya 40 minus 80, so mo resulta negative 40. So mora ni ang code sa to ang kanina problem. Thank you for watching and hope you guys have a good day.